5 na ho ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang mga balita sa oras na ito. Ayon ho sa Pag-asa Visayas PRSD, sa kanilang inilabas na ulat mga kapuso kaninang alas 5 po ng madaling araw, Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang buong Visayas at Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa Intertropical Convergence Zone. Ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may puno-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa localized thunderstorms. Ang buong Visayas, Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang silangan hanggang sa silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon! Alas 5:47 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa Umaga numero 2. Ilang mga nakalista sa Barangay Kabayugan na may nasirang bahay ng dahil ho sa bagyong Tino na pag-alamang panahon pa ng bagyong Odette ang mga nasalarawan ng nasirang mga bahay. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, paso! May ilang residente ng Barangay Kabayugan ang inalis sa listahan ng mga nasira ang tahanan dahil sa bagyong Tino. Ayon kay Kapitan Rolly Francia ng Kabayugan na pag-alaman na mga lumang larawan pa ang isinumite ng mga ito mula sa bagyong Odette at hindi sa bagyong Tino, kung saan natuklasan ito sa isinagawang validation ng CSWD. Anya, dalawa umano ang nagsumite ng mga lumang larawan na inalis na sa listahan matapos ang ginawang validation. Samantala sa kabuuan, ayon sa Kapitan, 8 ang totally damaged nilang mga kabahayan habang 27 naman ang partially damaged dahil sa bagyo. Ako, si Wilmar Abrena, Jimmy Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Biogesic, headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Matindi. Kung makakalusot, kung makalulusot dun sa... Alas 5:49 na ho ng umaga mga kapuso, palarong panlungsod, pinaghahandaan na ho ng City DepEd. Marami ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, paso! Naghahanda na ang City DepEd para sa gaganaping palarong panlungsod dito sa Puerto Princesa. Ayon kay Dr. Ambrosio Scorpizo, ang sports coordinator ng City DepEd, tuloy-tuloy na ang ginagawang ensayo ng mga manlalaro na sasabak sa palarong panlungsod. 5 teams sa maglalaban-laban para sa elementary at secondary, kabilang dyan ang District 1, District 2, District 3, Unified Private School at Palawan State University. Nakatakda namang ganapin ang palarong panlungsod sa November 27 hanggang November 30 ngayong taon. Ako, si Wilmar Abrena ng Jimmy Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang tamang oras mga kaibigan, alas 5:50 na ho ng umaga. Samantala sa iba pang balita, madadaanan na muli ng anumang uri ng sasakyan ang bahagi ng Diosco Road sa Barangay Caruray, San Vicente, Palawan. Matapos ang matagumpay na pagsasaayos at paglilinis ng mga nagtumbahang kahoy at gumuhong lupa dahil sa pananalasa ng bagyong Tino noong nakalipas na linggo.
Batay sa ulat ng LGU San Vicente, humigit kumulang 20 landslide ang naitala sa mga daanan patungo sa Barangay Karuray, bunsod ng nagdaang bagyo. Dahil dito naging mahirap ang agarang paghahatid ng tulong at ayuda sa mga residente ng naturang barangay. Na isa katuparan ng pagsasaayos ng kalsada dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang multi-sectoral groups mula sa provincial government, Municipality of Rojas, lokal na pamahalaan ng San Vicente sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Clearing and Rehabilitation Team, Barangay Karuray at iba pang samahan. Sa loob ng 8 araw na operasyon ay matagumpay na isaayos sa mga kalsadang natabunan ng landslide soil at debris, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Alas 5:51 na ho ng umaga, mga kapuso. Samantala, balikan ko natin si Super Wilmar Brea. Kayo ho'y patuloy pa rin pong nakikinig, mga kapuso, sa Super Balita sa Umaga numero 2. Balikan ko natin si Super Wilmar Brea, Regional Tripartite WIJES and Productivity Board, nakatagdang magsagawa ng public hearing para sa minimum wage determination sa susunod na linggo. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super Wilmar Brea. Sa detalye ng balita, paso! Nakatakdang magsagawa ng public hearing para sa minimum wage determination sa rehiyon ng Mimaropa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa darating na November 18 dito sa Puerto Princesa. Ito ang unang public hearing ng minimum wage determination para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at domestic worker sa rehiyon. Samantala, noong nakaraan December 2024, nagkaroon ng 35 pisong dagdag sa minimum wage sa rehiyon ng Mimaropa na mayroong 430 pesos na minimum wage sa kasalukuyan. Ako, si Wilmar Brea ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:53 na ho ng umaga. Samantala, puntahan po natin ang balita mula kay Super Kenneth Calumres. Pagkakakilanlan ng bangkay ng lalaking natagpuang wala ng buhay sa bayan ng Nara. Tukoy na raw ng PNP. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan na Super Kenneth Calumres sa balita. Paso! Tukoy na ang pagkakakilanlan ng bangkay na natagpuan kamakailan sa Barangay Panakanuan, Nara, Palawan. Ang isang investigasyon ng labi ay kinilalang sa alias na Omer, 30 anyos, residente ng Dagumboy Road, Barangay San Miguel sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa Nara PNP, kinumpirma ito ng ina ng biktima kung saan may matindi umanong depresyon na pinagdadaan nito at kilalabas lamang muna ng pagamutan noong 17 na Oktubre. Ngunit matapos ito ay bigla na lamang ito umalis at hindi nagpaalam. Samantala, lumabas sa isinagawang medical legal examination na walang palatandaan ng foul play sa pagkamatay ng biktima. Napagdesisyon naman ng pamilya na doon na rin ilibing ang biktima sa bayan ng Nara. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Magandang umaga ho sa mga kapuso po natin sa Araceli, Palawan. Partikular dyan po sa Kalandagan. Magandang umaga ho sa inyo. Samantala, isang lalaki arestado sa drug buy-bust operation ng PIDEA Palawan sa Barangay Bagong Sikat. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan na muling bumabalik si Super Kenneth Calumres sa balita. Paso! Arestado ang isang lalaki sa ikinasang drug buy-bust operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PIDEA Mimaropa, Palawan sa Barangay Bagong Sikat sa lungsod ng Puerto Princesa. Kinilala ang naaresto na sa alias Tantoy, 48 anyos at residente ng naturang barangay. Nasamsam mula sa kanya ang 2 sachet ng hinina ng Cebu na may kabuang timbang na bigit kumulang na 1.3 grams at tinatayang nagkakalaga ng 2,500 pesos. Samantala, sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng PIDEA Palawan at
naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na hong nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Sa panayam kay Mayor P.D. Sabando ng Roxas, Palawan, sa ngayon ay nakapaghatid na raw sila ng food pack sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo, kung saan sinakay pa nila ito sa bangka dahil hindi pa madaanan ang daan papuntang Barangay Bagong Bayan. Gawa na may mga landslide din na nangyari at inaayos pa sa ngayon. Last na barangay po yung kahapon na pinahatiran natin na food packs, no? Dahil hindi nga po madaanan pa yung kalsada, isinakay na lang po natin sa bangka. Okay. Inikot na lang po yung... Saan po yun? Yung food packs. Saan po yun, Mayor? Sa Barangay Bagong Bayan. Hindi pa, kaya po gumawa na lang tayo ng paraan na parating doon sa kanila, pamamagitan po ng bangka. Yung landslide pa rin po yun, sir. Tuloy-tuloy na yung clearing operations ng mga heavy equipment po ng provincial government po natin. Pero dahil nga po sa rami po nung landslide ay simula pa po dito sa may Tumarbong hanggang Taradungan, hanggang Bagong Bayan. At meron pa rin po silang mga inlearing sa may Barangay Rizal. Hindi ko nila naabot pa halos lahat. So hindi pa passable yung pong daan as of kahapon. Kaya po ginawa na lang natin ang paraan na isinakay po sa bangka yung pong mga food packs para lang makarating po sa Barangay Bagong Bayan. Mga kaibigan, si Mayor P.D. Sabando, ang punong bayan ng Roxas, Palawan. Samantala sa kaugnay na balita, may ilang barangay pamano ang nagpapahabol ng kanilang listahan dahil may hindi nakatanggap ng ayuda na kanilang ginagawaan ng paraan dahil may mga donasyon pang ipinaaabot sa kanila. Last na po yan. Ngunit meron pong mga barangay na nagpapahabol po ng kanilang listahan na hindi raw po nakatanggap ng ayuda yung po nila mga kabarangay. So, ginagawan po natin ang paraan. Meron pa naman po mga donasyon na dumarating sa atin. So, yun po siguro yung ating ipamimigay po sa kanila yung pong ilang mga donasyon, hati-hatiin na lang po natin sa ilang po mga barangay pa na nagpapahabol po ng kanilang mga additional na mga listahan para po sa kanila po mga kabarangay. Mga kaibigan, ng tamang oras sa buong kapuluan, 2 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Naabutan na rin naman ng food packs ang Barangay Tinitian na nakabase sa listahan na kanilang isinumite sa Municipal Social Welfare and Development Office. Kapag malinaw po ang utos niya sa mga kapitan na isama sa listahan ng mga nasa loob at labas ng evacuation center. In the first place, Sir John Fred, yung pong Barangay Tinitian, 130 ay naabot na po sila para abutan po ng food packs. At yung food packs po na ipina-deliver ko po ay nakabase po doon sa listahan na kanila din po isinabit sa MSWD, sir. Okay. So kung sila din ang sila po yung nakalista sa kanila pong listahan na isinabit sa amin. Yun din po yung food packs na akin po ipinahatid sa kanila. Very clear po yung instruction ko kay Kapitan at sa mga Kapitan. Very clear yung instruction ko sa kanila na isama na nila sa listahan yung nasa inside evacuation center at saka yung outside evacuation center. Okay. So kami ho umaasa na yung sinubmit nila, yung submitted list po nila sa MSWD is included na po yung nasa outside evacuation center, sir. Mga kapusong, inyo pong napakinggan ang tinig ni Mayor P.D. Sabando, ang punong bayan ng Roxas, Palawan.